Dahil nga sa sunod-sunod na issue ng mga OFW at ng mga pasahero na pinagbabayad ng 2,500 hanggang 3,500 sa Cebu Pacific sa NAIA. Dahil nga sa over baggage at sa hindi magkasyang maleta nila sa sukatan ng Cebu PAC. Ngunit marami pala ang hindi nakakaalam na pwede pala magbayad sa NAIA o sa Cebu Pacific sa NAIA ng additional baggage na hindi kayo mababayad ng ganong halaga. Kagaya dito sa binahagi ng isang kababayan natin. Here's a tip. Dun sa mga nai-stress sa 2.5, ako, dumating ako ng mas maaga sa airport. Pwede ka palang bumili ng baggage, 800 lang. Pag 2 hours before your flight, 800. So, ganun pala, di ba? Bumili na lang kayo ng check-in baggage. Yes, wag na kayong ipilit yung mga maliliit. Oh. Check-in baggage na lang, 800 lang. 2 hours before daw, sabi ng Cebu PAC. Pag 2 hours before ka bumili, 800. Pag dito ka bumili sa mismong counter, 2.5. Tayo babayad ng 840 na lang babayaran natin. 840 lang. Yan. Ngunit guys, ang main lesson pa rin dito para maiwasan ang abala, dagdag bayarin at stress sa airport ay dapat tama lang o sundin ang baggage policy, lalong-lalo ng hand carry. Lalo na rin sa may mga domestic flight ng mga OFW na manggagaling sa international flight. Dapat sundin nyo lang ang inyong baggage allowance kung ano lang ang libre, kagaya ng 7 kg hand carry. Para hindi kayo ma-stress pagdating sa Pilipinas, kagaya dito sa mga naranasan ng mga kababayan natin. Okay, nagkakagulo sila. Kasi stricto na kasi yung baggage. Lalo kung may maleta kayong dala, talagang mainit sa mata nila yon. So, ikikilo nila yon at iaano kung fit sa size. So, wag na kayo magbakasakali na makakalusot kahit local pa yan or international. Sinusukat na dito yung baggage talaga. So ito, nalalakihan kasi to, kaya yun namin. So niliitan na lang namin. So kasya na siguro yan talaga. Yes. Problema namin, di na pala talaga pwede na maglagpas mo, no? Yes. Yung sukat, grabe, sobrang strict na. Tingnan natin. Hindi pa to kasya, kailangan bawasan to. Sige nga. Hindi pa rin? Ina. Ayan, sinusubukan namin na i-transfer dun yung gamit. Tapos tignan namin kung kasya na ba talaga. Try mo ulit. Hindi pa rin? Ayan, kasya na. Kasya yan. Ibaba pa daw. Ibaba pa daw. Diba? Sinukat ko na yan eh. Galing Davao. Okay na. Ma-expand kasi po siya. Pwede po ba yan? Secondary yan ninyo to, ma'am? Hindi na po. Hindi, sa akin po yan. Kabali, hand carry ko yan. Ito na yung dadalhin mo. Opo. Ito, Sa kanya. Ito. Sa kanya. Sa isa lang po kami. Kadalasan, Neng. Ihatod dito sa ilan, Neng. Na may tubig na ulan. Ha? Ihigot lang na yung... Ako. Kasya? Hindi, pag... Pasang nasa ilalong. Tanan may kadi nang iyan na lang. Iyang pitas ko di ana siya. Buti na lang talaga, nagkasya din lahat. Pero sobrang strict na talaga nila. Kaya before kayo aalis ng bahay, isukat nyo na lang yan para hindi na kayo magka-problema. Wala talagang problema sa akin, auntie, kahit pinagbayad nila ako sa 7 kilos na hand carry ng 2,500. Ang kinakainis ko lang talaga mga auntie is random yung pag-check nila. Hindi nila nilalahat. Kumbaga pinipili lang nila. O diba, napaka-unfair naman yun. Dapat fair kayo, hindi ganyan. Sa madaling salita mga auntie, minalas lang talaga ang auntie nyo. Ang kinakainis ko lang talaga mga auntie, alam ko talagang pasok sa standard yung aking hand carry. Pero pinagbayad pa rin kami, tinikitan kami ng 2,500. Dahil nga wala naman akong dalang panukat mga auntie, tumahimik na lang ako at nagbayad. Yun mga auntie, ipapakita ko sa inyo yung totoong sukat ng aking maleta. Ito yung standard size ng kanilang maleta. Ngayon mga auntie, sukatin natin yung maleta ko. Tignan nyo.
Oh, 'di ba mga auntie, pasok na pasok sa standard pero pinagbayad pa rin tayo, 'di ba? Napaka-unfair talaga. Medyo masakit talaga sa loob ko mga auntie. 2.5 ba naman 7 kilos lang, oh, 'di ba? Rin ang hand carry ngayon guys. Kahit lagi mo siya yung lagi mong dala, pwede pa lang maging maging problema kahit lagi mong gamit-gamit. Kahit laging gamit-gamit pala guys. Yan naman po yung lagi kong gamit eh. Kasi nakakapagtaka rin kasi. Oh, sige po. 1 inch lang naman yung sobra. Pero pag 2 inches na yung sobra, dito. Oo, kasi nagulta kong lagi ko namang gamit. Sige, thank you po. Buti na lang, pwede rin. 1 inch lang daw yung sobra niya. Pag pinipidyoan nyo yun, ma'am. Apo. Picture lang po. Actually guys, ang rules na pinapatupad ng Cebu Pacific ay hindi naman bago. Sa katotohanan nga, ay general rules yan ng mga airlines na kapag hand carry ay 7 kg lang at ang sukat ay maximum 22 inches lang. Lalo kapag meron ka domestic flight sa Pilipinas, nasasakay ka sa mas maliit na aircraft or eroplano. Dahil kapag galing ka sa international flight, ay malalaki ang eroplano. Pero kapag domestic flight, ay maliliit guys, kaya mahigpit sila sa hand carry. Nakasanay lang kasi ng mga Pilipino na magbakasakali na magpapasobra at kapag naharang at pinabayad ay magraran sa social media. So guys, para iwas abala, para iwas magbayad sa airport, ay dapat sumunod lang sa rules dahil meron namang guide at tamang sukat na pwedeng sundan.